Magandang gabi ka bebe at sa lahat ng OFWs. Kumusta ang puso nyo? Shoutout kay Olivia Pangan sa Connecticut. Congrats sa talent show performance at swim meets. Keep up the good work. Sana all may talent sa paghahanap ng true love. May sulat na naman tayo. Tito Bebe, ako po si Alan. Hindi ko alam kung bakit ako sumusulat pero kailangan kong ilabas to. May nakilala kasi ako, si Grace. Simula pa lang, kakaiba na siya. Yung tipong kalahati lang ng puso niya ang para sa akin. Nakakatawa, di ba? Pero kahit ganon, gusto ko pa rin siyang makilala. Parang may kung anong magnet sa kanya. Dito sa karinderya ni Aling Nena, madalas ko siyang makita. Ako, si Alan, bartender sa gabi, kaya umaga ko ang pahinga. Si Grace naman, galing sa amo niya, nagmamadali kumain. Domestic helper siya, kaya limitado ang oras niya. Ang nakakatawa, lagi siyang umu-order ng 2 ulam. Pero kalahati lang ng bawat isa ang kinakain niya. Yung kalahati, ibibigay niya sa akin o sa pusa sa ilalim ng lamesa. Alan, tikman mo to. Sabi niya, sabay abot ng kutsara. Kahit alam kong busog na ako, kukunin ko pa rin para lang makita ko yung ngiti niya. Minsan, nagkukwento siya habang kumakain. Tungkol sa amo niyang mahilig mag-utos ng kung ano-ano. Yung mata niya, kalahati lang ang nakatingin sa akin. Yung kalahati, nakatingin sa labas, parang nagmamadali. Pero kahit ganun, ramdam ko yung presensya niya. Yung bawat tawa niya, kahit bidin, nagpapagaan ng araw ko. Sanay na ako sa ganoong setup. Yung kalahati lang ang nakukuha ko, pero buo pa rin ang pakiramdam. Parang okay lang. Parang normal na. Dito sa karinderya ni Aling Nena, nakaupo ako. Si Grace, mas mabilis kumain, parang may hinahabol. Yung mata niya, halos buo na ang tingin sa labas. Alan, alam mo ba, sabi niya, halos hindi humihinga. Ako ang nagluto ng adobo ng amo ko. Ako rin ang nagpakain sa aso. Habang nagkukwento, bigla niyang tinulak ang buong plato niya sa akin. Napakurap ako sa buong adobo at sinigang. Si Grace, tuloy pa rin sa kwento, hindi man lang napansin. Kaya ayun, pagod na pagod ako, sabi niya. Grace, mahina akong tawag. Napatingin siya sa akin, tapos sa plato. Nanlaki ang mata niya. Ay, sorry Alan, bulong niya. Namumula ang pisngi. Sabay bawi ng plato, pero kalahati lang ulit ang kinain niya. Pero sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nag-blush ng ganon. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang akong nagbibigay ng kalahati, siya rin. Naiwan ako doon sa karinderya. Nakatingin sa plato kung halos ubos na. Pero yung isip ko pabalik-balik sa mukha ni Grace. Yung pamumula niya kanina, totoo ba yon? O baka naman dahil lang sa pagod. Domestic helper siya, malamang pagod lang talaga. Pero yung tingin niya sa akin, tapos sa plato, parang may iba. Parang may gustong sabihin. Naku Alan, wag kang assuming. Baka nagkamali lang siya ng abot. Baka gutom lang talaga siya kaya niya pinalik. Pero bakit siya namula? Hindi ko maintindihan. Ang daming tanong sa utak ko, parang nagkakagulo. Dapat ko bang tanungin? Grace, bakit ka namula kanina? Naku, ang awkward naman nun. Baka sabihin niya, ano ka ba Alan? Mainit lang sa kusina ng amo ko. Tapos ano? Magiging awkward na kami forever. Pero paano kung may ibig sabihin talaga? Yung kalahati niya, baka gusto na niyang gawing buo. Pero ako, handa na ba ako sa buo? Sanay na ako sa kalahati. Masaya na ako sa kalahati. Pero yung buo, ang bigat naman yata nun. Pero ang sarap siguro. Napakagat ako sa labi ko. Ang gulo ng puso ko. Amoy adobo at sinigang pa rin sa karinderya ni Aling Nena. Pero iba na ang pakiramdam ko habang naghihintay. Dumating si Grace, bit-bit ang maliit niyang bag, diretso sa pwesto niya. Ngumiti siya sa akin, yung ngiting kalahati lang pero buo ang dating. Umorder siya ng 2 ulam, gaya ng dati. Habang hinihintay niya, naglakas loob akong magbiro. Grace, sabi ko, baka naman ngayon buong ulam na ang ibibigay mo sa akin. Namula siya, pero tumawa, yung tawa niyang parang kampana. Nako Alan, sagot niya, baka masanay ka. Tapos inabot niya yung plato.
Pero this time, parang mas matagal yung hawak niya sa kamay ko. Yung tingin niya, hindi na lang kalahati, parang buo na. Ang gaan ng pakiramdam ko, parang lumutang yung puso ko. Kahit paano, may pag-asa. Hindi na lang puro tanong ang nasa isip ko. May sagot na kahit paano. Yung kalahati niya, parang nagiging buo na rin sa akin. Ang sarap palang ganitong pakiramdam. Ang gaan ng pakiramdam ko habang nakatingin kay Grace. Yung ngiti niya, hindi na kalahati, buong-buo na. Biglang may umupo sa kabilang lamesa. Isang lalaking may makintab na relo, mayabang ang dating. "Miss, ang ganda mo naman," sabi niya kay Grace, sabay kindat. Naramdaman ko agad ang init sa pisngi ko. Si Grace, namula pero pilit lang ang ngiti. "Ako si Mang Tonyo, may-ari ng hardware," pagpapakilala niya. Inabot niya ang kamay, parang gusto niyang halakan ang kay Grace. Parang may kumurot sa puso ko. Bago pa man niya mahawakan, biglang nadulas ang baso ko. Splash! Tumalsik ang tubig sa damit ni Mang Tonyo. Nanlaki ang mata niya sa gulat. "Ay, pasensya na po," sabi ko. Kahit medyo sinadya ko, nagkatinginan kami ni Grace. Sabay kaming napangiti. Ngiti niya, parang sinasabi, "Buti nga sa'yo. Ang sarap ng ganitong gulo." Nandito na naman si Mang Tonyo, parang kabute. Ang lakas ng loob na bumalik, may dalang bulaklak pa. Nakita ko siyang lumapit kay Grace, may pa-sweet talk na naman. Hindi ko na natiis. Kailangan kong gumawa ng eksena. Nakita ko yung tray ng baso na dala ni Aling Nena. Perfect. Kunwari, madudulas ako tapos matatamaan ko yung tray. Pero bago pa man ako makalapit, biglang may humila sa upuan ko. Si Mang Tonyo pala. Akala niya uupo ako sa tabi niya. Nawalan ako ng balanse. Boksh! Diretso ako sa sahig, kasama yung plato ng adobo ni Grace. Kumalat lahat ng sarsa sa damit ko at sa sapatos ni Mang Tonyo. "Ay, Alan!" gulat na sabi ni Grace. Narinig ko yung tawa ng ibang kumakain, ang init ng pisngi ko sa hiya. Pero pagtingin ko kay Grace, pinipigilan niya yung tawa niya. Yung mata niya, kumikinang. "Okay ka lang?" tanong niya, sabay abot ng panyo. Yung kalahati ng ngiti niya, parang sinasabi, "Ang tanga mo." Pero yung kalahati, parang, "Pero cute ka pa rin." Ang gulo ko talaga, pero ang sarap sa pakiramdam. Nandito na naman si Mang Tonyo, nakaupo sa kabilang lamesa, nakatingin kay Grace. Si Grace, tahimik na kumakain ng kalahati ng sinigang niya. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Milapitan ko siya. "Grace," sabi ko, medyo nanginginig ang boses. "May ibibigay ako sa'yo." Inabot ko sa kanya yung supot ng puto bumbong na paborito niya. "Bakit?" tanong niya, nakakunot ang noo. "Kasi ayoko ng kalahati lang," diretsyong sabi ko. Nagulat siya, napatingin din si Mang Tonyo. "Gusto ko buo," dagdag ko, sabay ngiti. Yung mata niya, lumaki. Yung kalahati ng ngiti niya, unti-unting lumabas. "Kaya sana, kung pwede, buo na rin ang ibigay mo sa akin," bulong ko. Namula siya. Hawak niya pa rin yung puto bumbong. "Alan," sabi niya, halos hindi marinig. Hindi ko alam kung ano ang susunod, pero sa wakas, nasabi ko. Grace nakatitig sa akin. Hawak pa rin ang puto bumbong. Yung mukha niya namumula. Si Mang Tonyo umubo ng malakas, parang nagpaparinig. Pero hindi ko inalis ang tingin ko kay Grace. Unti-unti ngumiti siya. Yung ngiti niya, hindi na kalahati. Buong buo. Tapos ginawa niya ang hindi ko inaasahan. Kinuha niya yung puto bumbong, kinagat niya ng maliit. "Sige," sabi niya, sabay abot sa akin ng halos buong puto bumbong. "Kainin mo na yan, Alan, para buo na tayo." Natawa ako, pati siya, yung tawa niya. Ang sarap pakinggan, hindi nabitin. Kinuha ko yung puto bumbong, kinagat ko rin. "Salamat, Grace," bulong ko. Sa wakas buo na. Naramdaman ko yung init sa dibdib ko. Hindi na lang kalahati ang mundo ko. Ngayon buo na. At sa wakas, si Mang Tonyo, imalis na. Ayan mga kabebe, narinig nyo ang kwento ni Alan. Minsan talaga, ang pag-ibig parang puto bumbong. Akala mo bitin, pero pag binigyan ka ng buo, ang sarap pala. Hindi kailangan ng komplikadong formula para maging masaya. Minsan, ang kailangan lang ay yung taong handang ibigay ang buong puso niya.
hindi lang kalahati. Kaya kayo, huwag maging choosy sa pagmamahal. Kung may nag-aalok ng buo, sunggaban mo na. Pero kung kalahati lang, aba, mag-isip-isip ka. Baka naman may kasama pang pusa sa ilalim ng lamesa. Ang buhay, parang kape, minsan mapait, minsan matamis. Pero kung may kasama kang tatawa sa mga kalukuhan mo, masarap inumin. Kaya tawa lang, kabebe, at magmahal ng buo. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi nagbibitbit ng calculator, nagbibigay lang ng ngiti at minsan ng puto bumbong. Hanggang sa muli, Tito Bebenyo. Salamat, Tito Bebe, sa pagpapahiram ng tenga. Hindi ko akalain na darating ang araw na mararamdaman ko ang ganitong kapunuan. Yung dating kalahati lang, ngayon buong-buo na. Si Grace, siya ang nagkumpleto sa akin. Sana maranasan din ng lahat ang ganitong pagmamahal. Masarap pala ang pakiramdam ng buo. And that's our story for today, mga kabebe. Salamat sa pagbahagi ng inyong damdamin at pagpapaubaya ng inyong oras sa akin. Napakalaking karangalan ang maging konfidante ninyo. Bago tayo magpaalam, mga mahal, mayroon akong gustong iwanan sa inyong puso. Ito ay mula sa isang quote ni Marie Curie, isa sa pinakamahusay na siyentista sa mundo. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Mga kabebe, huwag kang matakot sa nararamdaman mo. Huwag kang matakot sumubok. Huwag matakot umibig. Ang takot ay nagmumula lang sa hindi natin pag-intindi sa sitwasyon. Mag-isip ka, magnilay, at intindihin mo ang iyong puso. Hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Sana ay naging liwanag ako sa inyong gabi. Kung na-inspire kayo sa kwento o sa ating tsikahan, pakishare naman ito sa inyong friends at sa inyong mga social media. Baka mayroon din silang kailangan makarinig nito. At para laging updated sa ating mga kwentuhan at payo, i-click nyo na ang bell icon kasama ng subscribe button para hindi kayo maiwan sa ating next late night session. At syempre, mag-comment na rin kayo sa ibaba. Anong quote ang nagbibigay lakas sa inyo? Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta, mga kabebe. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi dapat takutan. Dapat itong intindihin at tanggapin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tito Bebe sends his warmest hugs. Good night and take care always.